Topic natin po yung mga sakit sa katawan base sa edad natin. Kung anong dekada ang buhay natin, mapre-predict natin ano yung mga common na sakit sa katawan. Mula teenager, 20s, 30s, 50s, 60s, 70s, ito po ang mararamdamang sakit sa katawan. So base sa pag-edad yan, pagkasira ng katawan, tsaka yung mga tinatrabaho natin. Okay, umpisa tayo sa teenager. Okay? Pag teenager hanggang mga early 20s dati, walang problema yan, di ba? Dati malakas eh. Pero ngayon, ang teenager, pati early 20s, masakit na ang leeg, di ba? Masakit ang leeg, masakit ang shoulder, medyo nakaganyan na yung ulo nila. Bakit? Siyempre, kaka-cellphone, kaka-computer, kaka-tutok. Dati yung mga bata, di ba? Puro ano lang, takbo-takbo, patintero. Ngayon, puro cellphone. Kaya ang sakit na ng leeg nila. So, napapaaga yung injury sa leeg. So, neck pain and back pain, lagi ko nga sinasabi, itong mga exercises natin. Ito, very important to sa bata. Yan, no? So, itong mga shoulders, sinashrug natin. Yan. Tapos, itong mga two fingers, ito, chin tuck, very important. Diba? Tapos, hindi talaga dapat yung nakatutok ka, lalo na yung naka-laptop, nakababang ganyan. Mas maganda talaga computer, mas malayo. Kahit yung cellphone, masyado maliit eh. Kung kaya nyo bumili ng iPad, mas malaki, o laptop, mas malaki, o computer, mas malaki. Tapos yung mga sa umaga, niluluwag talaga yung leeg natin. Okay? Kasi yan ang tinatamaan pag mga bata. Later on, delikado yan ha. Pagdating ng 60s, lumuluwag yung neck natin, lalong lalala. Okay, so mga bata, ingat kayo sa neck pain. Teenager at 20s, ito yung mga exercise na tinuturo ko sa inyo. Tapos yung mga ganito. Pero magagawa nyo lang itong mga ganitong stretch kung maluwag na yung sa leeg. Kung hindi maluwag, pwede kayo magpamassage. Ano, masikip nga leeg. Mga 10 seconds. Lahat yan, niluluwag natin yan. So, bawas work. Yan, teens and 20s. Isa pa, edad 20s and 30s. Ano na yan? Headache, migraine. Ang daming may migraine. Diba? Sakit dito sa ulo. Sakit dito, sakit dito, sakit dito. Hindi mo alam kung leeg o batok. Bakit? Sobrang stress. Nadidepress. Kulang sa tulog. Sumasakit ang ulo. Hormonal changes sa babae, tapos kulang sa pag-inom ng tubig. Maraming migraine, kulang ka lang sa tubig. So, kailangan kompleto ang tubig, 8 to 10 glasses, dapat malinaw ihi. Tapos, itong mga migraine headache, syempre bawas. Tapos, itong mga massage. Masarap to, minamassage dito. Pwede ka pamasahe sa temple area. Dito sa ilalim ng eyebrow, dito sa ilalim, dinudukot yan. Sarap din yan, dito sa gitna, dito. Tapos dito sa ulo, pag massage, hanapin mo yung parang may laman-laman. Meron yan parang bukol-bukol eh. Pag nakahanap ka ng bukol na masakit, yun ang imamassage mo para lumambot. Meron ka makukuha dyan, depende. Hanggang dito sa occipital, pwede rin yan. Okay? Pwede rin naman dito. So, yan ang mga babantayan natin. Teens and 20s. Pagdating ng edad 30 at 40, 30s and 40s, ano na ang sasakit? O, huhulaan natin ha. Kayong mga edad 30s and 40s, low back pain na. Likod na ang tatamaan natin. Yan na. Masakit na yung likod. Bakit? Poor posture. Lagi nakaupo. Yung muscle, sumasakit sa likod. Laging nakaupo, kulang sa exercise, mahina ang mga abdomen, kulang sa lakad, kulang sa stretch. Kaya likod ang tinatamaan. Pag lagi nakaupo sa trabaho, humihina ang tiyan, humihina ang likod, sumisikip yung muscle. So, lagi ko ina-advise kung merong nagmamassage sa inyo once a week, tapos stretching, very important, lalo na sa umaga. So, 30s to 40s, back pain ang problema. Pag hindi ito ginamot, pwede lumala. Pwedeng mamanhid yung paa. Pwedeng sumikip yung likod. Tumigas, pwedeng mag-spasm yan.
Okay, sa pagbubuhat na mabibigat. So 30s to 40s, back pain ang kalaban. Okay? Usually low back pain. At isa pang problema ng 30s to 40s, kung magkakaroon kayo ng arthritis sa edad 30 to 40, medyo maaga to. Okay? Medyo maaga tong arthritis. Kung 30s pa lang kayo, 30 lang, masakit na ang kamay, masakit na tuhod, medyo early to, ipapacheck natin. Baka may ibang problema. Baka rheumatoid arthritis or early arthritis. Bakit sobra aga? 30s pa lang. Masakit na unless naglalaba ka, nagtatrabaho ka talaga na maaga-maaga. Very early yun. Okay? Dapat wala pa dapat arthritis sa edad 30s. Pagdating ng edad 40 hanggang 50s, ayan na. 40s, 40 to 49, 50 pataas, yan na ang carpal tunnel. Di ba? Sa kakagamit ng kamay, pag edad 40s, ayan na. Kakalaba, kakamotor, kakatulog na kakaipit, kaka-overweight, kakakain ng maalat, namamaga dito sa kamay, namamanhid na yan. Okay? 40s to 50s yan. Arthritis sa kamay. Okay, anong gagawin? Di ba? Siyempre, itong mga exercises natin. Di ba? Itong mga tinuturo ko sa inyo everyday. Tapos minamassage ito lagi. Minamassage dito sa harap. Niluluwag yan dito. So, dapat pag natutulog, steady lang yan. Hindi dapat iniipit. Okay? Ingat sa buhat. Di ba? Hindi ma-injure ang kamay natin. Tsaka magpapapayat. Carpal tunnel, marami akong videos. 40s to 50s, ayan na, tuhod. Tuhod, di ba? Medyo, lalo na 50s, nanginginig na yung tuhod. Medyo may arthritis na ang tuhod, di ba? Wear and tear, di ba? Tumataba yung tuhod, medyo unsteady na. Okay? Bakit sumasakit ang kamay, ang tuhod? Tuhod, baka sapatos mali. Na injury, tumataba. Kulang sa exercise, lagi nakaupo. Knee pain, osteoarthritis ang kalaban. 40s to 50s years old. Okay? Tama o mali? 40s to 50s, meron pa. Depende sa trabaho. Shoulder, frozen shoulder. Depende pag nagbubuhat. Tsaka ang 40s to 50s, yung iba nagbubuhat pa ng nag-iigib pa, nagbubuhat ng mabibigat. Siguro kaya pa yan, bata pa 30s, 40s, 50s. Pero mamaya pagdating ng 60, wag na kayo magbuhat ng mabigat. Baka biglang may lumagutok na dyan. Kasi nga mahina na eh. Baka ma-slip disc na eh. Ma-paralyze pa tayo, di ba? 40s to 50s, kamay, carpal tunnel, shoulder, baka sumasakit, knee, tuhod, pati paa. Paa, sumasakit na rin, plantar fasciitis, pagising, mga muscle, 40s to 50s, maglalabasan na yung sakit. Okay? Bukod pa doon sa mga dati. Paano pag edad 50s, papunta na sa 60s? Ayan na. 50s to 60s, siyempre menopause na ang babae, ang lalaki din, bababa na testosterone, osteoporosis na. Rumurupok na ang mga buto natin sa 50s to 60s. Mas hingal na, mas hirap na, 50s to 60s. Tuloy-tuloy itong mga sakit. Lumiliit na yung mga kamay natin, lumiliit na yung muscle natin, nagsasag na yung muka, nagsasag na yung breast, nagsasag na yung puwet, pati puwet nagsasag, medyo nalalawlaw yung mga kamay. Kasi nga, 50s to 60s na to eh. Wala ng estrogen, sa lalaki bumababa ang testosterone. So, osteoporosis, tuloy-tuloy na to. Sa neck pain, pagdating ng 60, yan na, humihina na yung mga buto dito lalo. So, pag nag-umpisa kayo ng 20s, masakit na likod, leeg, ingat na tayo. So, bawas na work, mag-adjust na kayo sa trabaho nyo. Mapapansin nyo, pag less computer, less mobile games, mas para umabot ng 60s na hindi masyadong matindi. Mamaya, maoperahan yan sa leeg natin. So, 50s to 60s, neck pain.
baka ma-slip disc, wag na magbubuhat ng mabigat, mahirap na yumuko, mahirap na mag-squat, 'di ba? So, tsaka 50s to 60s, mamaya ilalabas ko na 60s. By 50s, na dyan na rin lalabas. Actually, 40s pa lang mga diabetes. 40s dapat, diabetes. 50s, lalabas, high blood. High blood, high cholesterol. Yan na maglalabasan. Tsaka yung mga arthritis, ng osteoarthritis, pagkaedad, yan na, dyan na naglalabasan. May iba, batang-bata pa, 30s lang o 20s, high blood na. Sobra yon. Too early yon. O meron dyan, may diabetes, 20s o 30s, sobra din aga yon. Kasi sa libro dati, ang diabetes type 2, 40 and above. So, pabata ng pabata dahil nga sa mga availability ng fast food, supermarket na mamali yung kain, yun na nangyari. So, 50s to 60s, ingat na tayo. So, anong gagawin? So, more lakad pa rin talaga, more exercise, kahit walking na lang, 50s to 60s, pwedeng pagkaing mataas sa calcium, mga dilis, vitamin D, calcium, konting weights pa rin, pero wag masyadong mabibigat. Sa puso, syempre, regular exercise, bawas stress, tsaka yung diet na tinuturo natin. Pagdating, tsaka syempre, nagpo-forward head. Pagdating ng 60s pataas, okay, sa mga followers ko, ito na, 60, 70, 80, ayan na. Pag 60s na, tuloy-tuloy na yung mga osteoarthritis, yung humihina yung mga buto, plus nakukuba na. Nakukuba. Kaya nakita ko may mga 70s kubang-kuba. Nag-uumpisa siya forward head, pakuba-kuba. Pag sumobra na kuba, meron ng bukol dito, nakaganon na siya lagi. Okay? Pakuba ng pakuba. Kasi nga humihina yung mga buto. Nagiging marupok. So, ganun nangyayari. Tapos, bukod sa osteoarthritis, nakukuba, lumiliit ang muscle, sarcopenia. Sabi ko nga, di ba, kailangan may gatas, tsaka more healthy foods para hindi nga manghina yung muscle, more exercise. Pagdating ng 60s kasi, ganito po. Pag kayo bata, edad 20, nag-exercise tayo para lumaki ang muscle. Tama? Pag edad 30, up to 40, nag-exercise ka para lumaki ang muscle. Pero pag edad 60s o 50 to 60, 70, hindi ka na nag-exercise para maging Arnold Schwarzenegger. Nag-exercise ka na lang para ma-maintain yung lakas mo. Kung ano yung muscle mo, ma-maintain lang siya kasi pabagsak siya na pabagsak. Happy ka na ma-maintain lang. Yun ang habol natin. Kasi pag hindi ka nag-exercise, pahina ng pahina. 60s and beyond, balance. Sira na ang balanse. So, dapat rubber shoes na talaga. Rubber shoes na, wag na magbubuhat na mabibigat, ingat na sa pagyuko, mas maingat na ngayon, hindi na pwede mga gayang-gayang twist-twist na may nahulog dito, pupulutin ng malayo, hindi na po pwede yung ganon. Ingat na, dapat ikot ka ng ganyan. 'Di ba? Ikot ka ng ganyan. Hindi na pwede yung buhat dito, yung bigla, wala nang bigla, slow movement na pag 60s. Balance, mobility, yung layo, mahirap na. Bakit? Muscle mahina, sumisikip ang mga joints natin, plus yung mata natin lumalabo. Hindi na natin nakita, puro na tayo bunggo, 'di ba? 60s to 70s lagi na nabubunggo. Bunggo sa silya, bunggo dito, nabunggo yung paa. Bakit nabubunggo? Balance, mas mabagal reaction time yung mata, mas hindi na nakikita. Pag madilim, hindi na gano'ng makakita, plus yung tenga hindi na rin gano'ng makarinig. So, kulang na tapos may hilo pa. May hilo pa ang senior, di ba? Pag senior, mas hilo, balance, vision, hearing, at later on, pag 60 to 70, syempre humihina din yung utak. Ito yung sinasabi natin, pwede mag-Alzheimer's, pwede mag-dementia, kaya kailangan nga aral ng aral gamit ng utak. Kaya sabi ko, huwag mag-retire Pwede ka mag-retire sa trabaho pero gumawa ka pa rin ng project mo sa bahay. Oras na isip mo, matutulog ka lang sa bahay, dyan hihina ang utak.
So, yan ang mga binabantayan natin per edad. So, re-recap ko lang mga low back pain, headache. May dagdag pa pala ako isa, pelvic pain, hindi ko nasabi. Dito sa may low back o sa may puson. Ito mga babae sa puson. Pag nire-regla, 18 years old up to 50s, masakit ang puson. Okay, common yan sa kanila. Tapos yung mga muscle pain and injury, yung naaaksidente, napipilay, matagal maghilom, yan, madalas yan sa 40s, 50s, 60s. Patanda na patanda, patagal ng patagal yung paghilom. Kaya nga pag na-injure tayo, kasi sabi ko, ingat lang kung ma-injure man, konti lang. Let's say napilay ka, o ang tagal na maghilom, di ba? Pero hihilom din siya, alalay lang dahan-dahan. Okay? Sana po nakatulong to para sa mga bata, para malaman natin ano mangyayari So, pag nalalaman, pag nakikinig sa atin, bata pa, alam nyo, ganito mangyayari by 40s, 50s, 60s, 70s, bata pa, i-adjust yun na. Sa akin, yung massage, malaking tulong talaga. Kung maghanap kayo magaling na magmasahe para maluwag yung mga muscle, tapos tong mga stretching, tapos yung mga simpleng exercise lang na huwag ma-aksidente. Plus, sa mga talagang kailangan magtrabaho, yung nagbubuhat ng balde, ng timba, nagbubuhat ng bigas, yung mabibigat sa akin, konting ingat. Oo, kung may edad na, wag na natin i-push. Kasi nga delikado Baka marami akong kilala talagang sira ang cervical, sila dito, naglilihis yung mga buto. Hindi na kasi maibabalik pag nasira na So, habang maaga pa, ingat sa pagbubuhat. Isang aksidente lang, mahirap na ma-repair yung katawan natin. Sana nakatulong tong video para maging healthy at humaba ang buhay. Salamat po.